Si Emilio Aguinaldo ay kilala bilang unang pangulo ng ating bansa at isa sa mga pangunahing bayani ng ating kasaysayan. Siya ang nanguna sa Deklarasyon ng Kalayaan laban sa Espanya noong Hunyo 12, 1898. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay ay may mga kontrobersyang hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin. May kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Andres Bonifacio? Ano ang papel niya sa pagkamatay ni General Antonio Luna? At bakit siyang inakusahan ng pakikipagtulungan sa mga dayuhang mananakop? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamalalaking kontrobersya sa buhay ni Emilio Aguinaldo. Noong 1897, naganap ang Tejeros Convention, isang pagpupulong ng mga revolusyonaryo upang magtatag ng mas organisadong pamahalaan laban sa mga Espanyol. Sa halalan, nahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Si Andres Bonifacio naman, na siyang nagtatag ng katipunan, ay nahalal sa mas mababang posisyon. Ngunit hindi naging maayos ang pagpupulong. Kinuwestiyon ni Daniel Tirona ang kwalifikasyon ni Bonifacio para sa kanyang posisyon. Dahil dito, nagalit si Bonifacio at ipinahayag na walang bisa ang buong halalan. Lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Kalaunan, inaresto sina Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. Sila ay nilitis ng revolusyonaryong pamahalaan at nahatulan ng kamatayan dahil sa umano'y pagtataksil. Noong Mayo 10, 1897, pinatay ang magkapatid sa Maragondon, Cavite. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalalaking debate sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa marami, may direktang pananagutan si Aguinaldo dahil siya ang pinuno ng pamahalaan at pinagtibay niya ang hatol. Para naman sa iba, naniniwala silang ginawa niya ang desisyong iyon dahil natatakot siyang masira ang pagkakaisa ng revolusyon. Mahigit isang siglo na ang lumipas, ngunit nananatili pa rin kontrobersyal ang usaping ito. Isa pang kontrobersya na mas madalas iugnay kay Aguinaldo ay ang pagkamatay ni General Antonio Luna. Si General Antonio Luna ay isa sa pinakamahusay na general ng hukbong Pilipino. Kilala siya sa kanyang disiplina at husay sa estratehiya laban sa mga Amerikano. Ngunit marami rin siyang nakaalitang opisyal dahil sa kanyang matapang at istriktong personalidad. Noong Hunyo 5, 1899, nagtungo si Luna sa kabanatuan matapos makatanggap ng mensaheng nagsasabing nais siyang makausap ni Aguinaldo. Pagdating niya roon, wala si Emilio. Sa halip, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan niya at ilang sundalo. Maya-maya lamang ay pinatay siya ng mga kawal. Hanggang ngayon, wala pa rin dokumentong nagpapatunay na si Aguinaldo ang nag-utos ng pagpatay. Ngunit dahil siyang pangulo noong panahong yun, marami ang naniniwalang may pananagutan siya sa nangyari. Isa ito sa mga pinakamalaking misteryosong pangyayari sa ating kasaysayan. Matapos ang pananakop ng Espanya, napunta naman ang Pilipinas sa kontrol ng Amerika. Nagsimula ang digmaang Pilipino at Amerikano kung saan lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan. Noong 1901, nahuli si Emilio Aguinaldo ng mga Amerikano sa Palanan, Isabela. Pagkatapos ng kanyang pagkakahuli, nanumpa siya ng katapatan sa Amerika at hinikayat ang iba pang Pilipinong mandirigma na ihinto ang pakikipaglaban. Para sa ilan, isa itong praktikal na hakbang dahil marami nang namamatay at tila imposible nang manalo sa digmaan. Ngunit para sa iba, isa itong simbolo ng pagsuko sa laban para sa kalayaan. Dahil dito, nananatiling hati ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kanyang naging desisyon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II,
Muling nasangkot sa kontrobersya si Aguinaldo. Sa panahon ng pananakop ng Japan sa Pilipinas, lumahok siya sa ilang pampublikong aktibidad na suportado ng mga Hapones. Dahil dito, marami ang nag-akusa sa kanya ng pakikipagtulungan sa mananakop. Matapos ang digmaan, siya ay inaresto ngunit hindi rin kalaunang nahatulan ng anumang krimen. Para sa ilan, ginawa lamang niya ito upang mabuhay sa gitna ng okupasyon. Ngunit para sa iba, isa itong malaking pagkakamali na nadagdag sa mga kontrobersyang bumabalot sa kanyang pangalan. Si Emilio Aguinaldo ay isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang unang pangulo ng ating bansa at isa sa mga nanguna sa pakikipagbaka para sa kalayaan. Ngunit kasabay ng kanyang mga tagumpay ay ang mga kontrobersyang hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Ang pagkamatay ni Andres Bonifacio at General Antonio Luna, ang kanyang panunumpa sa Amerika at ang kanyang papel noong panahon ng pananakop ng Japan. Kaya naman ang tanong ay nananatiling bukas. Bayani ba siya na gumawa ng mahihirap na desisyon para sa bansa o isang leader na nag-iwan ng mga kontrobersyang hindi kailanman malilimutan? Ano sa tingin nyo? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para sa mas marami pang kwentong pangkasaysayan.